Pero alam niyo pinakamaganda? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang babae, pag ginawa ang apat, ida ata'at zawjaha, wa hafidat farjaha, wa sallat khamsaha, wa samat syahraha. Pag ang babae daw sinunod, number 1 ko na to, sinunod ang kanyang asawa. Ulitin ko, ang babae pag sinunod ang kanyang asawa, iningatan ang kanyang maselang pagkababae, nagsala ng kanyang 5, khamsa salawat, nag-ayuno ng kanyang Ramadan, pipili siya kung saan pintuan ng paraiso niya gusto pumasok. Hindi inoffer sa lalaki, sorry. Hindi yun sa inyo inoffer, sa babae lang yun. Khas. Itong 4 na ito, gawin mo hanggang matapos ang buhay mo dito. Pagdating doon, pili ka. Gusto mo sa Rayyan, bismillah. Gusto mo sa pintuan ng nagsasala, pintuan ng mujahid, pintuan nagsasadaka, pili ka ng pintuan. Pagtagumpay nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, pagpasok ng tao sa paraiso, ang mga tao ay bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman yung puso nila. At alam nila kung alin ang bahay nila. Subhanallah. Bakit? Ang galing ng paliwanag ng ating mga ulama. Dahil pagpasok mo, ikaw ay hindi maninibago sa tahanan mo. At parang miss na miss mo yung bahay mo. Dahil kung ang isang bahay o palasyo, wag bahay. At hindi na tayo pupunta sa description ng bahay mo doon. Kung ang gusto mo, ang pader mo ay ginto, diamond, name it. Kung anong kulay, kung salamin, ilang floor, Masya Allah. Kung anong sahig mo, gusto mo carpet, tiles, tajrimin tahtihal anhar, o kaya yung sitro na ang ilalim ay nakikita mo ilog na umaagos. Ang flooring mo may ilalim, nakikita mo ilog na umaagos. Pero walang leak. Ang problema natin dito sa atin ang init-init. Pag umulan, ang daming tulo. So yung tao, pagdating dun, alam niya yung bahay niya kung saan. Bakit? Tinanggal yung issue na maninibago ka. Dahil pagbago ang bahay, meron palang pangamba ang tao pag hindi mo pa nasubukan. Ano kaya itong bahay na to? Baka may ano dito, baka may nagpaparamdam, baka ganito, baka ganyan, hindi ko kabisado yung pinto. Hindi, tatanggalin yun. Kaya may namamahay, hindi makatulog Pagbago sa isang lugar, pagpunta mo sa bahay mo sa paraiso, walang ganun pakiramdam na bago ito at hindi mo sure kung anong meron dito. Hindi. Kilala mo yung bahay mo, alam ng puso mo. Subhanallah. Alam ng puso mo, hindi ka maninibago, hindi ka mamamahay. Makakapagpahinga ka dahil alam mong bahay mo yon. Di ba kahit gano'n kakapagod, pag nasa ibang bahay ka, hindi ka makapagpahinga? Bakit? Hindi ko kabisado itong bahay na ito, naiilang ako. Wala yun sa paraiso. Pagdating mo sa paraiso, sa bahay mo, sabik ka sa kanya na parang gusto mo na kaagad na nasasarapan ka sa kanya. Masya Allah, bilang nawatay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa may magagandang bahay sa paraiso. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagtanong si Musa. Nagtanong siya, Ya Allah, sino ba ang huling taong papasok sa paraiso? Nandito nyo na to? Huli. Ibig sabihin huli, siya yung may list, may pinaka-counting gantimpala. Yung latak. Huling-huli na. Sinagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis Qudsi, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang huling tao ikang papasok sa paraiso ay yung taong galing sa impyerno. Nahulog siya sa sirat, sa tulay na manipis, at napunta siya sa impyerno, nagbayad marahil ng kasalanan, pero mananampalataya, naniniwala kay Allah, at tinanggal ni Allah sa impyerno. Pagtanggal niya sa impyerno, ang sabi niya, Alhamdulillah, siya na yung may pinakamalaking biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Din nakaranas ka ng impyerno Kung nakaranas isang tao ng impyerno at tinanggal niya siya doon, magpapasalamat siya kay Allah, walang nabigyan ng ganitong biyaya. Alin? Yung matanggal sa impyerno. Ako na! Sabi niya, ang pinaka-maswerteng tao. Pero paglabas niya, nakakita siya ng puno. Nagdua siya kay Allah, Ya Allah, pwede ba akong makalapit dun sa puno para makainom sa bunga niya, makakain sa bunga niya? Sinabi ni Allah, O anak ni Adam, nangangamba ako na pag nilapit kita doon, ay hihingi ka pa ulit. Ya Allah, hindi na, dahil ako na yung pinakaswerte. Ako na yung nabigyan ng pinakamalaking biyaya. At pinagbigyan siya ni Allah, inilapit siya sa puno. Nung makalapit siya sa puno, nakakita siya ng mas malaking puno. Ya Allah! Pwede bang ilapit mo ko doon sa mas malaking puno para makakain naman sa kanya at makainom sa kanyang bunga? Sasabihin o anak ni Adam, sasabihin ni Allah, nangangamba ko na pag binigay sa iyo yan, ay hihingi ka pa ulit, hindi ka makontento. Ya Allah, hindi na, dahil ako yung pinakaswerteng tao, dahil galing ako sa impyerno Sobrang biyaya na nito. Nilapit siya ni Allah. Paglapit niya doon sa pangalawang puno, nakakita na naman siya malaking puno. Ya Allah! Pwede ba ilapit mo ko doon para makakain sa bunga, makainom sa kanyang prutas? Nangangamba ko na pagka ikaw ay dilagay ko dyan, hihingi ka pa ulit. Hindi na, Ya Allah. Ako na ang pinakaswerteng tao. Nilapit siya ni Allah. Paglapit niya sa pangatlong puno,
Lumapit siya sa pintuan ng paraiso, narinig niya yung masasayang tao sa loob ng paraiso. Ya Allah, pwede pa ba isa pa? Ya Allah, ipasok mo ako sa paraiso, Ya Allah. At ang sagot ni Allah, o aking alipin, pumasok ka sa paraiso. Pagpasok niya sa paraiso, puno. Lahat ng tao na sa kanya-kanyang bahay, masasaya. Kakausapin niya si Allah, Ya Allah, nasan yung para sa akin? Ba't wala na? At saka siya bibigyan ni Allah. Ito ang sayo, ito ang bahay, ito lahat, ang puno mo, ito, ibibigay sa kanya ni Allah lahat. At magiging sobrang saya niya, Ya Allah, maraming salamat. Tatanungin siya ni Allah, ano pang gusto mo, ikaw naman na magsabi. Bukod sa binigay sa kanya lahat, sasabihin sa kanya, ano pang gusto mo? Hihingi ngayon siya, Ya Allah, gusto ko rin ito, gusto ko nito, lahat ng yun ay binigay ni Allah. Pero tingnan nyo, hanggang sa naubos na ang limitadong isip natin, naubos na, wala ka na maisip. Ito na yung lahat ng gusto mo eh. Pero ang pinakamaganda, si Allah Akramul Akramin. Tatanungin niya yung kanyang alipin, ubos na, wala ka na maisip? Hindi ba gusto mo rin to? Subhanallah. Nagsuggest si Allah, bagay na hindi mo kaya isipin. Sabi niya, Ya Allah, gusto ko yun ah. Para sa'yo yan. Hindi ba't gusto mo rin to? Hindi ba't gusto mo rin to? Hanggang sa wala na siyang mahingi sa kanyang limitadong pag-iisip at binigay sa kanya ni Allah lahat. Sino yun? Yung huli. Yun ang pinakakulelat na papasok sa paraiso. Paano yung Firdaus? Paano yung mga syuhada? Paano yung salihin? Paano yung anbiya? Paano yung palasamba? Paano yung abid? Paano yung nagtatauba? Paano yung la ilaha illallah, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa makakapasok sa paraiso. Kung tatanungin kayo ngayon mga kapatid sa Islam, ano ang pinakagusto mo? Isipin nyo, wala kayo sa masjid. Sabihin nyo na, kung anong gusto mo. Siguro yung mga tao sasabihin, bahay. Yung iba naman, mapangasawa si ganito. Yung iba naman, konti ang cellphone, pwede na. Yung iba, mataas ang pangarap. Ferrari. May Ferrari ka sa Metro Manila. Ano mangyayari sa Ferrari mo dito sa EDSA? Pero tingnan nyo, yung gusto ng tao, pinapaliwanag ito ng ating mga ulama, gusto mo yan. Pag binigay sa iyo ngayon yan, lilipas ang ilang panahon, kung meron kang Ferrari 2019, pagdating ng 2050, may halaga ba yun? Wala. Yung cellphone ngayon, after 2 years, may halaga pa yun? Biglang bagsak ng presyo, yung 50 million, 10 mil na lang eh. Lalo kung Huawei yan, binan pa ng Amerika sa US. Hindi ba? Yan, maganda, gusto mo, sa oras na yan. So, ibig sabihin, ang gusto ng tao, akala niya yun na yung pinaka-the best. Pero paglipas ng panahon, nawawala ang halaga nun, ang value nun. Kaya ano ang pinakamahalaga na hindi mo alam? Subhanallah. Ang inihahanda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Hindi yung sakop ng mga modelo ngayon, 2018, 2019, anong kotse mo, hindi. Bakit? Kasi yung nasa paraiso, pakinggan nyo kung anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala bali bashar. Ang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, hindi pa nakikita. Paano mag-i-expired? Hindi pa naririnig, hindi pa nararamdaman ng tao. Subhanallah. Kaya iniisip natin dito, limitado. Kaya pag pinag-isip ka kung anong gusto mo, kung anong gusto mong reward, yung iniisip mo na yan, lilipas pa rin at hindi pa yan yung the best. Kaya hindi yan ang ibibigay sa iyo ni Allah. Kaya paano mo pagsusumikapan yung bagay na mabilis mag-expired? Nakuha niyo yung punto? Kung magtatrabaho ka, kung matalino ka, gusto mo ng pinakamalaking gantimpala, wala nang ibang pinakamagandang pagsumikapan kundi ang paraiso ni Allah. Yan.